Maswerte kami sa araw to dahil hindi umulan. Nakapag-set up kami ng tent ng maayos, pero tong location na nakuha namin walang electricity. Sa tabi namin merong cabin, so nakisaksak kami sa kuryente muna. Meron dyan. Okay, wait. Ito yung bunso kong anak, si Sandro, 5 years old. Bilang isang parents, di natin maiwasan magkamali. Taon-taon nagka-camping kami. Sa paraan na to, marami kaming natutunan. Maingay pala yung campsite na to kasi malapit sa highway. Pag dumaan yung sasakyan, maingay. Finally, it's done. And we're cooking already. We're cooking. 10-pounder na propane. Tsaka gas tube. Tsaka mga gamit pang kusina. Nasit up na rin namin yung tent. Nakaluto na rin. Makakain na rin kami. Kanin, luto na. Hi, Tab. That's where we're going right now. And this is the Lazy Bear cabin. That's where we are lazy. The slow day, the calm, and the night will unfold. I never thought that I would be traveling this. Habang may sikat pa ng araw, inikot namin yung campground. Merong ginagawang cabin at maraming cabin dito. Meron silang kitchen, washer and dryer. Isa sa mga pinamagandang washroom na nakita ko sa campground. Tahimik ang lugar at malinis. I whisper your name. There you are. Ito yung office nila. Sa likod ng store na to, merong jacuzzi. Pero kailangan mo magbayad. Walking distance lang papunta dun sa campsite namin. Mababait yung mga staff nila. Anytime pwede mo lapitan. Mag-alas 10 ng gabi, mataas pa rin ang araw. Sa ngayon, maaga kami natulog pero nagluluto pa rin ako. Sa almusal namin, kinabukasan. Maraming squirrel sa lugar na to. So kailangan mo takpan ng mga pagkain bago ka matulog. Ginising kami ng malakas na ulan. Sa Pilipinas, sa probinsya namin, basta umuulan, ang sarap talaga matulog. Paglabas ko sa tent, ang ganda ng araw. Yesterday, there was sun and there was rain. Beauty in the mundane. And as the light Good morning. Sa mga katabi naming tent, tulog pa. Luto muna tayo ng almusal para sa mga bata. Para may energy na naman sila mamaya. For sure, maganda yung town nila dahil isa sa mga tourist spot ang Revelstock. Noon pa man gusto ko napunta ang Revelstock. At summer lang ang pagpunta dito dahil hindi madulas ang daan. Dito sa Canada, malaking responsibilidad ng parents pag mayroon kayong anak. Iba-iba ang karanasan sa abroad. Iba-iba yung storya ng buhay natin at tayong gagawa nun. Ito yung dalawang anak ko, si Neo at si Sandro. Bali wala lahat ng pinaghirapan at sakripisyo. Kung walang magpapatuloy ng sinimulan mo. Katulad ng kwento ng ibang OFW, di mo alam kung anong kapalaran. in this world, I'll be right by your side with arms. Even if you don't want, you wrote your name